May dahilan kung bakit pinapahuli na ni Pangulong Bongbong si Saldico. Ito ang bulong-bulungan mga kababayan. Natin lang at chichika ko sa inyo. Ang balita ko, mga kapatid, sa atin lang merong papahuli si Pangulo. Malaking tao. Malaking tao daw ang ipapahuli ni BBBM. Yari yun. Ay, totoo mga kababayan ko, yari talaga yun. Medyo nakakakilabot lang mga kababayan ko kasi tatamaan at tatamaan talaga itong tao na ito. Abay, Diyos ko po, kung di ka ba mangilabot mga kababayan ko, hindi ka ba naman mapakamot, mapapaisip ka talaga mga kababayan ko. Bakit pinapahuli ni PBBM to? O, yun ang pag-uusapan natin mga kababayan ko. O, so, heto, ang mga maiinit na balita mga kababayan, panoorin natin ang video na to. Idaraan sa Interpol ang pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico. Nasa Portugal. Oh, narinig nyo idadaan sa Interpol. Gaya ng pag-aresto kay former President Duterte. Yun yung gagawin sa kanya mga kababayan ko. Paano mangyayari ito? Panoorin natin. Daw si Ko gamit ang isang Portuguese passport. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi gumawa na ng paraan para mapabalik ng Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Oh, narinig nyo yan! Oh, si Pangulong Bongbong Marcos na ang gumawa ng paraan. Gumawa na daw kayo ng paraan upang mahuli itong si Zaldico. Ako, yari itong mga to. Madaming malalaman. Naku po, papunta na nga. Sabi ko sa inyo, ayaw nyo makinig sa akin Ayaw niyong makinig sa akin. Papunta na nga tayo sa exciting part ng ating laban. Ayaw niyong maniwala. No, sabi ko nga sa inyo, the only person na makakapagturo, mga kababayan, ay si Saldi. Si PBBM na nag-umpisa Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos kay John Vic Remulla, John Vic! Gumawa ka ng paraan para mapauwi na sa bansa itong si Saldico. Dahil si Saldico na lang ang natitirang buhay na pwedeng makapagturo kung ano ang nangyari talaga. Ayun na nga. Di ba, Ma'am Jessie Tango? Tama po ba ako, Ma'am Jessie? Ang nag-iisang kulay green sa ating chat box, di ba? Naku, yari si Saldi dito. Na si PBBM na nagsalita. Kung si Presidente Bongbong Marcos na ang siyang nag-uutos, dapat itong sundin, dapat itong igalang, at dapat itong mangyari agad. Mga kababayan, sa mga tao po kasi, number 1, wala na ho si Cathy Cabral. Mga kababayan ko, wala na hong magtuturo ng Cathy Cabral formula. Tama ba ako? Wala na hong magtuturo kung paano ho ginagawa yung pantay-pantay na formulation ng pagkuha ng pera. Ngayon, mga kababayan ko, may isa pa tayong pag-asa. Hindi ka pa late, Ma'am Charito Torion Marsan. Diyos ko, kakaumpisa nga lang natin Paki-like muna yung live stream, May makakapagturo pa. Alam nyo kung sino, mga kababayan ko. Hulaan nyo, sino makakapagturo. Dali, para malaman natin, mga kababayan ko. Kilala nyo ba sino makakapagturo? Sagutin nyo po ako, mga kababayan. Sino ho ang makakapagturo ng mga sangkot pa sa flood control? Ayan ang pinakamagandang pag-usapan. Sino pa? Sino pang alam ninyo? Alam nyo ba kung sino? Mga kababayan, sino pang makakapagturo? Sino pa bang makakapagturo? Sagutin nyo ho ako, mga kababayan ko, sino pa ho ang makakapagturo kaya Saldi, kaya sa mga sangkot, mga kababayan. Kung wala na ang Cathy Cabral formulation, meron naman tayong mga kababayan ko. Sagutin nyo ako, Saldico. Bakit si Saldi biyahe ni Koy? Diba? Inosente nga daw yan. Kung wala na si Cathy Cabral, mga kababayan, wala nang makakapagturo sa mga malalaking sangkot sa pagnanakaw ng pera ng pondo ng taong bayan. Sino pa makakapagturo? Si Saldico, mga kababayan, mga kapatid, mga Pilipino. Si Saldi. Magtuturo na yan si Saldi, mga kababayan.
Anong gagawin ni Saldico? Mga kababayan ko, ituturo niya na yung mga mastermind, yung mga gumawa ng malalaking pera sa bayan. Mga kapatid, wala na tong preno-preno. Mga kababayan ko, even President Bongbong Marcos hindi takot na umuwi ito dahil wala siyang kinuwang pera ng pondo na sa pondo ng taong bayan. Para na nagsaganon, linisin na ni Saldi ang pangalan niya, mga kapatid. Wala nang patu-patutsyada. Malaking bagay si Saldi ko pag napauwi sa Pilipinas nagmamalatebes. Tama ba ako? 'Di ba? Kasi, bakit? Si Saldi ang isa sa gumawa ng budget insertion. Oh, nalaman nyo na ngayon. Oh, ngayong alam nyo na si Saldi ko ay isa sa mga pwedeng gawing state witness. Aba, malaking pagkakataon yun. Oh, 'di ba? Oh, kanina ho nawala talaga yung live ko. Kaya inulit ko ho ngayon. 9. Sana idol may makulong na congressman at senador para bumalik ang tiwala ng iba kay PBBM. Actually, hindi naman dapat mawala ang tiwala natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat mawalan tayo ng tiwala doon sa mga tao na alam naman natin na gumagawa ng pera, gumagawa ng pagnanakaw, gumagawa ng kung ano-ano, merong Mary Grace Piatos, may Kokoy Villamin, di ba? Yun yung halatang lantaran na nagdanakaw sa bayan pero ayaw pong mag-resign. Di ba mga kabayan? Unlike kay Pangulong Bongbong Marcos, you know what's the reason kung bakit hindi ako nawawala ng tiwala kaya po Presidente BBM, mga kababayan ko? You know what's the reason kung bakit hindi ako nawawala ng tiwala sa kanya? Ay, isa lang ang rason ko, mga kababayan. Oo, isa lang ang rason ko. One of my reason kung bakit hindi ako nawawala ng tiwala kay Apo Bongbong Marcos, alam nyo kung ano? Kasi si BBM, mga kababayan ko, straight to the point. Mga kababayan ko, straight to the point, mga kapatid. Straight to the point. Besides sa pagiging straight to the point ni BBM, tinuturo niya kung sino talaga ang nagkakasala. Mga kababayan ko. Oh, nagkakasala sa taong bayan. Mga kababayan. 'Di ba? Siya ang unang-unang naglaglag doon sa mga politiko. Siya ang unang naglaglag doon sa mga taong korap na gustong kumikikbak sa pera ng taong bayan. O, tama ba? Yan yung pinakamahalaga doon, mga kababayan. Tuloy. Kaya ang Department of Interior and Local Government nakikipag-ugnayan na sa International Criminal Police Organization o Interpol. Base sa impormasyon ng DILG, nananatili pa rin si Zaldico sa Portugal gamit ang kanyang Portuguese passport. Nako, dapat poproblemahin natin kung paano mapapauwi ito si Saldi, mga kababayan ko. Sa totoo lang, poproblemahin natin. Nagbigay ng instructions sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries. Okay, mga kababayan ko, medyo madugutong usapan na to, extradition treaty. Sa totoo lang, medyo madugutong usapan na to pag pinag-usapan natin ng extradition treaty. You know what's the reason kung pag pinag-usapan yung extradition treaty? Kumbaga, hindi to katulad dun kay hindi to katulad kay Teves na binabargain, mga kababayan ko. Hindi to katulad kay Teves na binabargain yung usapin. Ang usapin dito, mga kababayan ko, is kung papaano ito si Saldi ko makakauwi. Kasi wala naman tayong treaty, but we can use yung Interpol. Kailangan lang natin siya i-red notice, mga kababayan ko. If ako sa inyo, kailangan nating i-red notice itong tao na to. Nang sa ganun, mga kababayan ko, mas maalarma ang mga kababayan natin. Tama? O, tama tayo doon. Tuloy. Pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Saldico kung nasa Portugal talaga siya. Ayan, kung talagang nasa Portugal siya. O, tama yon. Mas madali sanang mapapabalik sa Pilipinas ang isang pugante gaya ni Ko kung may extradition treaty na ang Pilipinas at Portugal. Sa pamamagitan nito, pwedeng isyuhan ng extradition warrant ang isang pugante at mismo ang gobyerno na ang magbabalik nito sa bansang tinaguan niya. Ayan, tama po yon. Ang problema lang dito, wala tayong extradition treaty doon sa Portugal. Kaya mag-a-apply tayo doon. Pero may paraan naman kung kakansilahin natin yung passport niya. Kaso ang problema, paano nakakuha ng Portugal passport?
Etong si Saldico. Matindi mga kababayan ko, dahil protektor. Sinusubukan naming kunin ang panig ng kampo ni Ko pero wala pa silang tugon. Si Ko ay itinuturing na isa sa mga malalaking taong nasa likod umano ng budget insertions at anomalya sa flood control projects. Bagay na iniimbestigahan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan naman pinakamatindi doon, di ba, Ma'am Tita Liberty Arcega? Tama po yun? Dahil din sa issue ng korupsyon, naging mas sensitibo na ang publiko sa pang-aabuso sa national budget maging sa mga epal na politiko. Malinaw na nasa probisyon ng 2026 General Appropriations Act na bawal nang makisawsaw ang mga epal na politiko sa pamamagitan ng ayuda. Correct. Tama po yan. Dapat lang po talaga na hindi po nakikisawsaw ang mga politiko. But let's set aside from that. Kay Saldico, mga kababayan ko, mapapauwi ba to? Tawag dito, kaya. Mga kababayan ko, dadaan natin sa due process kung nasa Portugal pa to. Pero ang gagawin nito ni Saldico, mga kababayan ko, wag lang mahuli, talon-talon ng bansa to. Hindi matitigil sa isang bansa to si Saldico, mga kababayan. Kung ako dito kay Saldico, mga kababayan, uuwi na ako, magtuturo na ako, mga kababayan ko. Kasi mga kapatid, until now, hindi siya uuwi ng bansa yan until na matapos ang termino ni PBBM eh. Mga kababayan ko eh. Sa totoo lang, hindi uuwi ito eh. Pero the only person na natitira para makapagturo, mga kababayan ko, at mapaamin kung sino-sino ang mga tao na nasa likod niya, mga kababayan ko, is si Saldico. Bukod kay, bukod dito kay, what do you call this? Bukod dito kay Cathy Cabral. But the question is, kaya ba ng Pilipinas? Well, abangan natin yan kay Secretary Remulla ng DILG. O yan, para malinaw ha. O paalala rin ho, mga kababayan ko, para naman ho sa mga epalitiko. Lagi na lang po tayo nagtatanong sa mga epalitiko, mga kababayan. O para ho sa mga epalitiko, may mensahe ho si Presidente. Ang tanong, paano pipigilan ng mga ito? Well, kung recidivist ang attitude ng local government, local chief executive, pwede namin ipasa sa ombudsman to for admin and criminal cases. Kaya kailangan pati mayor kasama, congressman, governor kasama. Diba? Yung mga epalitiko na yan na akala ng mga taong bayan nasa kanila yung ayuda, Diyos ko. Pero mas maigi raw kung makakapagpasa ng batas para sa mas mabigat na parusa laban sa mga epal na politiko. Panawagan din ng DILG sa taong bayan kuna ng litrato ang mahuhuli nilang epal at isumbong sa ahensya. Correct, tapat lang. Yung po ang pinakatamang gawin, di ba? Plano na rin daw nilang buhayin ang sumbong sa Pangulo website para maging sumbungan laban sa epal. Yan ang pinakamaganda doon na gagawin nyo. Thank you very much. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Alam nyo mga kababayan ko, that's the most important, yung mga epalitiko. Yung mga epalitiko na yan, mga kababayan ko, laging laging active. Tama ba ako, Tita Liberty Arcega? Ma'am Charito Torion Marsan? Diba? Tama ho ba ako? Kasi kailangan ho na yung mga epalitiko na yan ay mapanagot sa mapanagot. But anyway, mga kababayan ko, choices pa rin ng Pilipino yan, mga kababayan. Pero para sa akin, gumawa ng saligang ang batas ang bansa natin na magtutukoy sa mga epalitiko na matigil sa kanilang ginagawa. Tapos ang usapan. Ganun yon. Hindi na uubra, mga pekeng balita agad mabubura, mga troll farm malamang susuko na dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa walang kawala ang may sala.